Samantala, ang mga kabataan naman po ang itinuturing na pag-asa ng bayan. Ang paglalarawang ito ay may kaakibat na rin na responsibilidad lalo na sa larangan ng kasaysayan. 28 taon matapos ang unang EDSA People Power Revolution. Gaano nga ba kabuhay pa ang kamalayan ng mga kabataan ukol dito? Ngayon po ay ating tunghayan ang mga pananaw ng mga kabataan at alamin kung ano nga ba ang unang EDSA People Power sa kanila. Narito ang ulat ni Ara Perez. Ito yung ginawa ng tao para po mapaalis si Marcos sa posisyon. And best lang po yata nila yung democracy. Anong tingin mo sa people power? Ano masasabi mo tungkol dito? Yung una yung first EDSA. Hindi ko alam eh. Liberation ng mga tao, ng mga Pilipino. People Power Revolution na anniversary natin sa Tuesday. Ano tingin mo sa people power? People power. 38 years na siya. Actually, wala akong idea dyan eh. Ito ang magkahalong saloobin ng ilang mga mag-aaral nang usisain namin kung ano nga ba ang unang EDSA People Power para sa kanila. Aminado si Augusto de Viana, Department of History Chairperson ng University of Santo Tomas, na hindi na nga mulat ang mga kabataan ng henerasyong ito ukol sa kasaysayan, partikular na ang mga pangyayari sa naturang people power. Ngayon, dahil mahigit 2 dekada na nakalipas, para mahirap yata makarelate ngayon yung mga tao, mga bata. Kasi kailangan mo explain talaga ng malaliman. Ayon kay De Viana, ang kasaysayan ng people power ay tinuturo sa mga paaralan bilang reaksyon sa diktatorya. Nakita sa mga aralin ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa naturang uri ng pamahalaan at ang mga naging pagbabago mula sa taong 1972 hanggang 1986. Bagaman maituturing na epektibo ang kasalukuyang paraan ng pagtuturo nito, hiling ni De Viana na mas pag-ibayuhin ang mga aralin ukol sa people power dahil maaaring maulit pa ito sa hinaharap kung ipasasawalang bahala. Isa ring malaking pagkukulang yon kasi yung mga aral ng kasaysayan na dapat na natutunan ng estudyante, parang nalalampasan. Kaya may danger din, baka maulit yung mga pangyayari ng ating kasaysayan. Dagdag pa ng propesor, nararapat ding ituro di lamang ang rehabilitasyon ng diktatorya o ang naging mabuting dulot ng ganitong klase ng pamahalaan, kundi maging ang unseen portions ng unang people power. Bakit ng martial law? Para mabait yung tao. Pero may nakita rin na yung mga unseen portion, yung mga ilibo-libong mga tao na nakulong without trial, o kaya mga nag-disappear na lang, hindi nakikita ng mga kabataan yun. Ibinahagi naman ni De Viana ang ilang kuro-kuro o misconceptions ukol sa unang people power. Ang proper term ay civilian-backed military revolt. Ito isang military revolt ng Reform the Armed Forces Movement laban kay Marcos na kinatigan ng ilang mga citizens na pinatawag ni Cardinal Sin. At saka hindi rin tama tawagin tong bloodless revolution dahil mayroong mga namatay. Halimbawa, yung mga sundalo dun sa PTB4 nung araw, namatay sila sa pagtatanggol ng istasyon laban sa mga rebelde noon. Iminungkahi ni De Viana sa mga mag-aaral at maging sa mga guro na huwag lamang ituon ang pansin sa kanilang mga nababasa sa aklat at lawakan ng pagsasaliksik di lamang sa people power kundi maging sa iba pang pangyayari sa ating kasaysayan. Sa paraang ito, mas sisilakbo ang interes ng mga kabataan at mas maisasakatuparan ang idealismong iniwan ng mga bayani at modern-day heroes ng unang people power, 28 taon man ang lumipas. Isabuhay din natin yung mga ideals ng mga taong lumaban. Halimbawa, Pinoy hanggang kay at saka sa mga ordinaryong tao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.